Lord ngayon ng AP Bren na pwedeng mag-siege sa gitna and they have to make sure on how to defend this. Ang hirap nito kasi kahit isa kang Grok, like for example, hindi, kahit yung si Carl TC, kahit meron siyang missiles, wala silang skill pang alis doon sa AP Bren sa loob ng Zaman Force na yun. Gwen, wag mo. Madedepensahan pa rin dito na echo yung Lord. And for AP Bren, kung tingis lang ka na magiging pressure, ay bibigay na pressure against Echo. So kailangan maging maingat din sila dito dahil pag may napalalim, parang nakahanda din. Si Carty sa Detonas welcome. Pero nakita natin guys, narinig natin yung conceal pero naharangan lang din naman ng padera. Habang nakaabang dito, ginamit na yung Zaman Force dahil Torre pa lang gusto ko hanin. Napakagandang final slash. Sama pa ng wild charge pero may sagot. Sabi nila may Nether Realm. Tapos nandito na nga. Killing spin na para kay Few, dalawang patay para sa side na Echo. Pwede diretsuhin yung Torre dito sa may bandang ibaba. Dahil kumpleto pa ang players na AP Bren. Tatlo ang kailangan dumepensa para sa Echo ngayon. Meron pa minion wave sa may bandang gitna. Wala silang damage. Walang damage ang Echo dito. Tatlo lang na iwan. Endable to. Kaya bang depensa ng mga Orcas to? Parang hindi yata sapat pero si Carl TC ginamit ng energy eruption at paalisin. Palalayuin pa nga si Saji doon sa moment na yon. Si Very Cute na pipilitan dito dumepensa. Pero nakita natin from TC tumayo na yata. And for this one, hindi pa rin matatalo ang mga Hive, ang mga Beast. AP Bren wins the series. The World Champions. Ang laban ng mga kampyon na naig ang Black and Yellow sa laban. Napakagandang match. Napakagandang series. Pero doon pa lang nila nakita kung paano hiwalayin mismo ang mga member ng Echo. Yung bread and butter nung nangyaring laban is to get the better, I think the better drop execution for the side of AP Bren. We talked about this, yung level 4 na meron, yung kapag nag-level 4 na, kaya pinapa-level 4 nila kagad si Mr. Super Marco kasi yun ang mangyayari, yung sama-sama puwersa at doon na nawalan ng lakas yung Echo. Nakikita natin kanina na it was Carl TC initiating with those 2 to 3 pick-offs. Yung nakikita natin na with him, maganda yun ang kuha nilang pick-off. But then again, hindi nila napigilan yung team fight composition. Dire-diretso kasi yun eh. It was an outclass ng team fight composition para sa laban na to. Tsaka wala din kasi yung pang-hold talaga doon sa Harith if ever na nagtinikling na. Yung nag-unli Chrono Dash Zaman Force na siya if ever. Hindi mo na may iwasan yung mga kawayan doon. Kadja is open on that part, but then again, Echo, they gave it their all. They're gonna bow out for this one. Binigyan na tayo ng malupit na laban, the Orcas. Exiting our stage for our star match of the night. Wow. Binigay nila lahat, lalo-lalo na ng Game 2 na yon. Pero, dito nila pinatunayan na gods do bleed sa esports. The dawn of the champions. Bigyan na natin kay Mara Aquino at Hans kasama ang winning team, AP Bren. Goodness! Give it up for AP Bren! Ang galing! This was the most, there's a reason why this is the most anticipated match of the regular season. It was, and I am sure that you guys learned so much from that matchup, Kyle. I would like to give this to you. Kasi gaya nga ng nabanggit namin, ito yung isa sa mga pinaka-inaabangang matches of the season where there are some differences in the way you prepared. Kasi kita namin kanina parang mas engaged kayo, especially with that loss. Na ang tagal nyo hindi natalo. Pero now, how did you adjust to it para sa Game 3? Hinanap lang po namin yung mga mali namin ng Game 2 tapos in-adjust po namin ng Game 3 para di na po namin gawin ng Game 3. So, nung natalo po kami ng Game 2, bumawi na lang po kami agad. Minotivate po agad kami ni Coach Tax. You know, you haven't lost in a long time. How does it feel for you specifically na sayang yung moment na yon? How does it feel na parang ang tagal nyo kasing hindi naranasan eh? Sa esports po kasi normal lang naman po matalo. So, normal lang po sa akin matalo kasi yun lang. Right? It seems like it is normal for him to get the loss. Pero kahit paano, you guys are still undefeated and I am sure na pinaghahandaan nyo. And Flap, this time around, sa'yo naman, I wanna ask you kasi all throughout, you guys haven't lost a game or a match since the upper bracket nung M5. Diba? Yun. Or I guess you can call the shots on this one if you want to. Actually, we were just discussing that with you. Right? You guys haven't lost since the upper bracket finals of M5. So, personally, what keeps you motivated and the team? So, ikaw muna yung personal.
sobrang saya kasi manalo eh. Tapos parang, ayun, gusto namin laging manalo. Kaya ginagawa namin best namin. Tsaka syempre, pinaka-motivation kaya gusto namin manalo, pera. Pera, good motivation. Di ba kasi, ikakasal ka na? Apo. So you're gonna use the money there? Opo. Pati na rin sa pag-start ng business. Pati na rin pag-start ng business para sa after kasal, meron siya for IC. Wow, nandito si fiancé. Thinking of the future. I love it. This time, gusto ko na ituloy yung kay Flap. Yes, Flap. Kasi yung tanong ko kay Flap this time, yung motivation is already there. Thinking about the future. Para sa kung sino man yung magre-represent ng Pilipinas sa darating ng MSC at lahat ng mga makakalaban nyo doon, ano sa tingin mo yung message na pwede mong ibigay sa kanila just by this matchup alone? Just by this series kasi alone? sabi nila boring daw ang Pilipinas. So, sa lahat ng mga nanonood, future mga kalaban, anong message mo sa kanila? Kung sinasabi nilang boring yung MPL sa Pilipinas, mas magiging boring pag naging kalaban namin sila. And I rest my case. And that closes the interview. All right, everybody, give it up once again to AP Brand. And para sa ating MVP, Ogwen. Okay, pakita naman ng pose ng MVP. Nasaan yung camera? Ito ba? Ito ba? Ayan. Pose ng MVP. Arlot daw. Arlot pose daw. Swipe. Hoy! All right, everybody. Congratulations once again to AP Brand. You may now take your bow and take your walk of victory. Gaya nga na nabanggit nila, losing is normal. But the most important part is hindi nawawala ito. And that's exactly what they use. Ang most important part, kung boring ang Philippines, mas magiging boring kapag sila ang katapat nyo. Maganda na kayo, ha? Okay, alright. Kung sino man yung nagsabi nun, alam mo na. Alright, we'll break it down for you. So we're gonna go back to our casters. Pasok.